In Azam City, you're watching One TV News Channel. One TV News Channel. Serving you with information, news, sports, and public affairs. One TV News Channel. One TV News Channel. Serving you with love. Ang telebisyong pangmasa. One TV News Channel. One TV News Channel. Oras na aron masayod tas mga nagunang mga balita ug mga labas mga impormasyon. Aniya na ang One TV News Break. One TV News Break. Kauban si Johnny Tome. Magadalit ka nato sa mga nagunang mga balita, sulod ug gawas sa atong dakbayan, mga nagpuwasi nga mga issues ug mga nagbagang impormasyon. One TV News Break. One TV News Break. Kauban si Johnny Tome ug karon aniya na ang inyong anchorman Johnny Tome alang sa One TV News Break. News Break. Higala, kumusta? Ako si Johnny Tome, ang motonosab ganinyo sa nagbagang mga balita sa One TV News Break Misamis Occidental. Sa atong mga headlines, 7,000 pesos gikatakdang madawat sa mga rice farmers sa Usamis. Mr. Persing Tangkito Jr. gikalipay ang pag-ilaw sa Sinso Usamis Administration. City Administrator Rotisa Griscuano subling napili isip Nablo Vice President for Mindanao. Asinso Usamis mohos sa Vice Mayor's League Misamis Occidental Chapter Meeting. One TV News Break. Og karon sa detalye sa nagbagang mga balita sa One TV News Break Misamis Occidental. 7,000 pesos gikatagdang madawat sa mga rice farmers sa Usamis. Siguradong ikalipay na usab sa mga kwalipikadong rice farmer sa dakbayan sa Usamis ang mayong balita nga gipadangat ni Committee on Agriculture Chairman Honorable Sanso Sani Waminal Jr. labot sa ayudang pinansyal nga gikatakdang ipang-apod-apod na usab sa Sinso Usamis Administration sa dili madugay. Matod pa ni Honorable Sani Waminal nga giklaro pa sa botan ni Mayor Sam Norman G. Puentes ang tukmang adlaw sa pagpang-apod-apod sa tag 7,000 pesos matag usa ka rice farmer ning syudad kauban ang City Social Welfare and Development Office. Iyang nasayran nga ang Rice Farmers Association sa Usamis adunay 872 ka mga registered members apan 744 lang ang kwalipikadong makadawat pinaagi sa gisunod nga registration system o requirements. Ang madawat nga ayudang pinansyal pohon sa mga rice farmer gikan kini sa Department of Agriculture pinagi sa pondo nga nakolekta sa Rice Importation Tarification Law aron sa tuyo nga matabangan usab ang local rice production. Pinagi usab sa aktibong mga personnel sa City Agriculture Office na submitar na usab ang mga listahan sa buhatan ni Mayor Sam Norman Fuentes aron makapahimulos sa libreng similya gikan sa Kapitolyo. Dako ang pasalamat ni Honorable Sani Waminal ang kaaktibo sa kagamanang probinsyal sa pagpangulo ni Governor Henry S. Waminal alang sa mapadayonong pagpalambo sa sektor sa mga mag-uuma o humay, partikular sa Usamis, og sa mainitong suporta usab karon sa liderato ni Mayor Sam Norman Go Puentes sa tumong nga mas mutaas pa ang produksyon sa humay. Pinaagi sa ARPAP o Asinso Rice Farmers Pool Assistance Program. Allow me to share a brief update from the Committee on Agriculture and Senior Citizens, which this representation has the honor of chair. For our rice farmers, Madam Chair, Usamis City has a total of 872 registered rice farmers. Out of this number, 774 are qualified to receive
the rice farmers financial assistance. That's 88.76% of our total rice farmers who will be given financial support amounting to 7,000 pesos each. So maybe this week, Madam Chair, mag-release ni ang ato ang Asenso team with the SWD. And Madam Chair, to be eligible for this program, a farmer must be registered in the RSBSE, registry system for basic sectors in agriculture, must be engaged in rice production, and must have a farm area of 2 hectares or below. The said list has already been endorsed by our very supportive city mayor to the province for further endorsement to the Department of Agriculture, Region 10 Office. One TV News Break. Samtang Mr. Persing Tanquito Jr. gikalipay ang pag-ila sa Asenso Osamis Administration. May nangpon kayong gidawat ni FYT Hardware Corporation Proprietor o philanthropist Mr. Persing Tanquito Jr. ang pag-ila nga gipadangat sa Asenso Osamis Administration. Ang plaque of recognition formal nining gidawat atol sa ulahing flag raising ceremony sa Osamis City Hall grounds. Sumala usab sa commendation resolution nga gipasar sa konseho dili palang dugay. Lakip sa gitunulan sa plaque of recognition ang Osamis City Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industry Foundation Incorporated o Federation of Filipino-Chinese Chamber of Commerce Northern Mindanao nga mausab migahin sa pundo sa Barrio School project din ang Department of Education Osamis mao'y recipient sa programa. Kini pinaagi sa pagpangulo sa kanhe presidente o philanthropist Mr. Persing Tanquito Jr. nga sugod pa sa iyang termino ni adtong 1999 miabot na o 25 ka school building ang namugna sa chamber sa Osamis. Din ang pinakahuling natukod ang 2 classroom building sa Persing Tanquito Senior Elementary School sa Barangay Trigos. Garbo sab niya ang gipahibalo nga sukad sa pagdonar og school building sa chamber, nini pang higayuna nahatagan og pag-ila ang federasyon ilalom sa Asenso Osamis Administration. Iyang gipasalamatan ang presensya ni Mayor Sam Norman G. Puentes nga espesyal gayong gitambungan ang recognition og ang way paglubad nga suporta sa City Council members labi na sa Committee on Education chairmanship ni Honorable Cecil Co. Dili na, dugay na kayo. Sa akong mga hinumduman, ika-25 nga eskwelahan ni natukod sa Federation of Filipino Chinese Chamber of Commerce Incorporated. Pinaagi sa Osamis Filipino-Chinese Chamber of Commerce ngari sa Osamis. Kay muagi magi sila ana. Then atong panahon na pagsugod sa 1999 or 2000, ang first school na nahuman nato kay ang Bagakay Elementary School. Kaniadto barato pa kayto, pwede pa to 150,000, 200 mahuman na tong eskwelahan. Yes, commendation sa nahuman. Silbi sa unang 424 various school buildings na nahuman na to. Kay ganuman kabalo ka tungod sa social media. So tuta sa kuan sa mag-post-post ta diya, maabot man, masking kinsa makakita man, masking kamo, no? Diba, kabasa mo, kaniadto wala man. So nakatabang po na naabot hangto din sa atong LGU, din sa atong Committee on Education na ang importante sa pagbutang sa usa ka barrio school. One TV News Break. Samtang City Administrator Rotisa Grace Cuano, nagpabiling officer sa NABPLO, Mindanao. Nagpabiling opisyal sa National Association of Business Permits and Licensing Officers for Mindanao, si Osamis City Administrator Rotisa Grace Cuano. Ang public service ni City Administrator Rotisa Grace Cuano sa Osamis City Hall gipahibalo atol sa flag raising ceremony ni adtong Lunes, Nobyembre 17. Nasayran nga si Ms. Rotisa Grace Cuano
subling na nominate og napili isip Vice President for Mindanao sa NAPLO o National Association of Business Permits and Licensing Officers sa ikaduhang higayon. Ang gihuptang achievement ni Ms. Rutisa Griscuano sa ikaduhang higayon miani og pagdaig sa mga city official, labi na ni Mayor Sam Norman Go Puentes nga nakadungog sa maong pagtimbaya sa host department sa ulahing flag raising ceremony. We proudly extend our warmest congratulations to Ms. Rutisa Grace A. Oano, our dedicated city administrator, for being re-elected as the Vice President for Mindanao during the 8th Annual Convention of the National Association of Business Permits and Licensing Officers, or NABLO, for the term 2025 to 2028. The convention was held from November 10 to 14, 2025 at the MICE Convention Center in Diliman, Quezon City. Thank you, Ma'am Rutisa, for bringing honor to Osamis City. Your LGU Osamis family is very proud of you. Congratulations again, Ma'am Rutisa. 1TV News Break. Asenso Osamis moho sa Vice Mayor's League Misamis Occidental Chapter Meeting. Host o dawat sa Asenso Osamis Administration ang ipahigayon nga Vice Mayor's League of the Philippines Misamis Occidental Chapter Meeting adlang Huwebes, Nobyembre 20. Sa ulahing regular session sa Konseho ng Siyudad, Nobyembre 18, gipahinumdom ni Vice Mayor Simplicia Bebeneri ang mga kaubang sakop sa konseho nga gikinahanglang present aron moabag sa pag-atiman sa mga bisita nga mga vice mayor sa mga lungsod sa syudad o probinsya. Sigurado usab ang mga vice mayor nga espesyal usab kining pagatambungan ni Osamis City Mayor Sam Norman Go Puentes. Gipasabot ni Vice Mayor nga mahinungdanon usab kayo ang panagiusa sa mga vice mayor gumikan kay kaabag kini sa ihipi ehekutibo sa pagpalambo sa otonomiya sa usa ka lokalidad pinagi sa mamugnang mga balaodnon. Pinagi sa panagtagbo mapaambit sa matag local government unit ang mga mahinungdanong programa o proyekto nga napatuman sa ilang tagsa-tagsa ka mga lokalidad. Gilauman usab sa mga okasyon nga gawas sa mga local official anausab ang pipila ka mga national agency sama sa Department of Interior and Local Government nga kaabag alang sa epektibong local governance. I would like to gently remind everyone that on November 20, 2025 is a Thursday. We will be the one hosting our bi-monthly meeting of the Vice Mayor's League of the Philippines Misamis Occidental Chapter. And in line with this, I am inviting all of our councilors to join us for the lunch on the same day. I'm absent. Okay. This will be also a good opportunity for you to meet and engage with our fellow vice mayors from the different municipalities and cities of the province. Your presence will be greatly appreciated as we welcome them here in Osamis City. So that will be on November 20, Thursday. 1TV News Break. FYT Hardware Corporation nangapod-apod og bugas sa mga nasunugan sa Barangay Malaubang. Human mihatod og assorted goods ang GG Mall Corporation niadtong miaging simana sa mga nasunugan sa Barangay Malaubang, laing patigayon usab ang mihatag og hinabang. Kini ang FYT Hardware Corporation, din ang presidente o general manager mismo sa korporasyon ang personal nga mihatod sa hinabang nga si Mr. Persing Tanquito Jr. Ang 23 ka pamilya nga biktima sa sunog niadtong Nobyembre 9 sa Purok 3 Malaubang, tagsa-tagsa nga nakadawat og tag 5 kilos nga bugas sumay. Iyang gikasubo ang maong insidente og iyang giampo
ang paspas nga recovery sa mga pamilyang biktima. Ang gamayng tabang nga iyang gihatod gipasalamatan sa mga hingtungdan og mga opisyal sa Barangay Malaubang nga gipanguluhan ni Barangay Kapitan Chris Maghanoy og mga barangay opisyal. So, aniya ko karong buntag kay nasayod man ko atong November 9 atong Sunday na sunugan ang Purok 3 ngari sa Barangay Malaubang. Nakabati din ko og kaluoy kay taasan po ko panahon nga naghatag-hatag tag mga hinabang ba. Tung napa ko sa usa ka Chamber of Commerce na aktibo pa ko dito kay ako pa'y president hanto na chamber. Apan karon usa na lang man ako ka ordinary nga member. So kining akong lakang akong gibuhat karon kay isip tabang ni sa FYT Hardware Corporation lang. So mayong buntag sa atong mga kagawad, Engineer Henry, sa atong social media, sa tanan nato karon present karong buntaga. One TV Newsbreak. Alang sa dugang impormasyon o mga labas nga balita, ipalo lang ang atong official Facebook page, ang 1TV Worldwide, o usab sa YouTube channel, 1TV Worldwide. Makita usab ang 1TV channel sa Pel Products Cable TV, Channel 16, ang 1TV News Channel, Misamis Occidental. Maugkadtong hanay sa nagbagang mga balita sa 1TV Newsbreak Misamis Occidental. Akong mga pagtimbaya o mga pagpasalamat sa tanang mga televiewers o mga sponsors nga kanunay nagpaluyo sa 1TV News Channel. Mga pagpasalamat sa itong mga sponsors sa manining musunod. This portion is brought to you by Gloria Bazaar, Main Branch, Rizal Avenue and Bernard Avenue, Uzamis City. Gloria Bazaar, Oroqueta Branch. Bryant Milling and Marketing, Uzamis City. Uzamis City People's Multipurpose Cooperative Incorporated, luyo sa Public Mall, Purok 1, San Roque, Uzamis City. Maxwell's Corporation, barato o brand new nga mga appliances, Dismark Uzamis. Kon motorsiklo, Remeo Uzamis. St. Joseph General Hospital, Uzamis. Gushian Home Care Furnishing Incorporated, formerly FGK Trading, Anima Street, Barangay Aguada, Uzamis City. Odyssey Motors Incorporated, Uzamis. Paglaom Multipurpose Cooperative, Plaridel, Misamis Occidental. Gigi Mall, ang sariling atin in-store in Uzamis City, and McDonald's Uzamis Gigi Cinemas. Tugu Travel, Tugu Express o Tugu Group of Company operated by ABC Shipping Agency Corporation and Uzamis Gas Center. Yulin Jr. General Merchandise, Top Coffee, imported Alhambra Solera Line. FYT Hardware Corporation, Uzamis. Pakikita ilang si Pershing Tangkito. Parking Go Bake Shop, Uzamis Branch. Mapalit ang lami ang mga pan, cakes o gupan pa. Ilim Agricultural Supply, Lamaan, Uzamis City. Lucky Savor, Soy Sauce, Cane Vinegar, and Banana Ketchup. Star Mineral Wax Candle, ang kandila nga mulungtad og dugay. Distributed by Fongsun Consumers Product Incorporated. Attorney Mars Tapayan. SK Federated President Honorable Janfield Duhay Lungsod. Board Member Nimishu Lahay-Lahay, Board Member 2nd District. Honorable Sunny Waminal, City Councilor, Uzamis. LGU Todela, headed by Mayor Stella Obot Istanio, Vice Mayor Wing Paruhinog, and SB members. Governor Henry Sevilla Waminal Sr., Province of Misamis Occidental. Congressman Andu Waminal, Representative 2nd District. Congressman Henry Indy Waminal Jr., Asinso Pinoy Party List. Mayor Sam Norman Go Fuentes, Vice Mayor Bebeneri, and City Councilor of Uzamis. Sa ngalan sa Tibok Porsa sa 1TV News Channel Misamis Occidental, kini ang inyong ubos nga alagad, Johnny Tome ang moingon. Kung matarong ang nangulo, magmalipayon ang mga tao. Apan kung dautan ang namunuan, magantos ang katawhan. Dagang salamat, Misamis Occidental. Salamat sa Diyos.